Nang maibaba ko ito sa loob ng kotse ay sumakay na din si Mikey. Agad na nagyakapan ng dalawa. Kanina kasi walang malay si Lara, kaya naman ngayon lamang makakapag-usap ang dalawa. Agad naman akong sumakay sa driver's seat at minaniobra ko agad ito. Alam kong masama ang mga tama sa katawan ni Lara. Nakita kong mga ito kanina. Sina Elias naman ay nakasunod din sa amin, habang si Sakari naman na nag-aasikaso sa presinto. Ewan ko ba pero parang gustong-gusto ko nang patayin kanina si Robo dahil sa ginawa nitong kagaguhan kay Lara na wala man lang kalaban-laban sa kanila. Nang makarating sa hospital ay nagmamadali naman akong nagpark. Gusto ko na din kasing malaman kung ano ba ang lagay ngayon ni Lara. Nakakainis lang dahil kung nahuli-huli pa siguro kami ng dating ay baka pinagsamantalahan na ng mga gagong yun ang kahinaan nito. Binuhat ko itong muli at ayaw pa sana nito pero kahit nahihirapan akong ilabas ito ay nagawa ko naman. Agad naman na may mga nurse na sumalubong sa amin na natulala pa talaga sa akin. May stretcher na din at agad ko nang isinakay dito si Lara. Alam kong patang-pata na ang katawan nito sa bugbog kanina. Nang maisakay ko ito ay aking hindi din binitawan ng kamay nito na hawak-hawak ko pa din hanggang ngayon. Nang makarating sa emergency room ay hindi na kami pinapasok pa ng mga doktor. Sana'y maging maayos ka lamang, besh. Dinig kong sabi ni Mikey na sobrang nag-aalala na ngayon para sa matalik na kaibigan nito. Lumipas ang halos 1.5 oras nang lumabas ang doktor at agad na akong napalapit dito. Dok, kumusta po ang pasyente na isinugod namin dito? Tanong ko agad dito. Kamag-anak ka ba ng pasyente, iho? Tanong naman nito at dahil wala na akong maisip na sabihin dito, ay sinabi ko na lamang na, boyfriend niya po ako. Sagot ko dito at maging si Mikey na nasa tabi ko na pala ngayon ay nagulat sa aking sinabi. Maayos na ang lagay ng kasintahan mo, iho, at huwag ka na mag-alala, mawawala din ang mga pasanya ng dahil sa bugbog. Magbibigay na lamang ako ng pain reliever sa pasyente at gumagawa pa ng ilang lab test para dito para masigurado natin na walang anuman na blood clot ang namuo sa kanyang katawan, lalo na sa kanyang ulo. Mamaya ay gagawin namin ng CT scan para sa pasyente. Mahabang paliwanag sa akin ng doktor. Habang si Mikey naman ay nakikinig lamang sa mga sinasabi nito. Maraming salamat po, Dok. Pero pwede na ba namin siyang makita? Tanong ko pa dito. Oo naman, maaari niyo na siyang makita. Ipapalipat na namin siya sa isang private room. At doon na lamang oobserbahan. Baka bukas ay mailabas niyo na ang pasyente kapag maganda naman ang naging resulta ng mga test na ginagawa namin para sa kanya. And also, iho, I suggest na kumuha din kayo ng isang psychiatrist para naman sa kanyang mental health. Malaking trauma kasing posibleng maging epekto nito sa kanya. Sagot ng doktor. Ako'y mauuna na sa inyo dahil marami pa akong pasyente na kailangan na asikasuhin. Dugtong pa nito sa kanyang sinabi. Nang makaalis na ang doktor ay agad na lumapit sa akin si Mikey. Totoo bang kayo na ng beshi ko? Di ba kanina lamang kayo nagkausap? Kaya paano naging kayo agad? Nagtatakang tanong nito sa akin. Kung magiging kami ba ay papayag ka? Seryosong tanong ko dito. Kung ano man ang magiging desisyon ng aking best friend, ay susuportahan ko lamang siya. Kaya lamang ngayon pa lang ay binabalaan na kita. Kung sasaktan mo lamang ang kaibigan ko, tumigil ka na. Seryosong sagot nito sa akin. Naging maayos naman ang lahat ng test na ginawa kay Lara. Kaya naman nakahinga na din kami ng maluwag. Mula din ang araw na yon, ay naging malapit na ako sa magkaibigan. Hanggang sasagutin na nga ako ni Lara. Oo, noong una ay dahil sa bet, kaya ako siya niligawan. Pero nagtapat naman ako sa aking mga kaibigan na mahal ko na talaga ito. At doon din nila sinabi sa akin na magawa ko sa hindi ang kanilang ipinapagawa sa akin. Ibibigay pa din daw nila ang prize sa akin. Tulong na din nila sa akin at sa mga tauhan ko. Noong unang ay dinedenay ko pa na aking hindi ito gusto. Pero nung makita ko itong minsan na may kasamang ibang lalaki, ay doon ko pa lamang napagtanto kung gaano ko na ito kamahal. Ang aking nasimulan din naman na negosyo na hindi ko pa sinasabi sa kanya ay dahil sa kanya mismo. Kaya ito ang aking napili na bagong negosyo at sa halos 2 buwan na dumaan ay naging maayos ang takbo nito. Naisipan ko kasi na surpresahin ito sa aming 3rd monthsary at doon ko din sasabihin sa kanyang tungkol sa aking negosyo. Mahal ko si Lara at kahit pa lumobo pa siya ng lumobo ay wala akong pakialam. Bala ko na din na sumama dito sa pag-uwi niya sa kanilang probinsya sa Pulang Di Albay. Sa semester break namin. Gusto kong makilala pang mga taong malapit dito, lalo na ang kanyang ina na madalas nitong ikwento sa akin. Chapter 24. Present time.
Nakabalik ako sa pag-iisip sa nakaraan nang may bigla na lamang akong narinig na nahulog. Nang tingnan ko ito'y walang iba kundi ang baby namin ni Pot. Luka naman, ano ba kasing ginagawa mo dyan? Sabi ko dito at dinampot na ito. Si Luka ay isang pusa na nakuha namin noon sa isang drainage nang minsang mag-joyride kami ni Pot noon. Hinalikan ko ito at niyakap ito. Mahal na mahal ko ito dahil palagi nitong pinapaalala sa akin na may pag-asa pang bumalik sa akin ng mommy niya. Ang akala siguro ni Pot ay pinabayaan na kita dahil wala naman talaga akong hilig noon sa mga ganitong hayop na maraming balahibo. Pero simula nang makilala kong babaeng nagparamdam sa akin at nagpaalala na lahat ng bagay dito sa mundo na nabubuhay ay may halaga. Sana'y bumalik na sa atin ang mami mo, Luka. Tila batang kausap ko dito. Para naman naiintindihan nitong aking sinasabi. Hey, tulungan mo ako please. Sabi ko pa dito, tumitig naman ito sa akin na tila alam nito ang aking ibig sabihin sa kanya. Lumundag naman ito at lumapit sa aking side table dahil nandoon ang picture ni Pot. Buong kwarto ko ay may mukha nito sa isang wall. Maging ang mga ginawa nitong article lahat ay binibili ko at kung minsan pa nga kapag nakita ko ito ay pinapakyaw ko na. Dahil sa sobrang galing nito ay madalas na sold out ang lahat ng mga nilalabas nila. Hinawakan ko ang litrato nito na itinumba ni Luka. Namimiss mo na din ba siya, Luka? Tanong ko pa dito. Huwag ka mag-alala dahil hindi ako titigil hanggat hindi sa atin bumabalik ang mami mo. Sapat na ang halos isang dekada na paghihintay para lamang makasama siyang muli. Kung kinakailangan na daanin kong lahat sa santong paspasan ay aking gagawin. Nakakainis lang dahil may umaaligid pa ditong isang kusinero na wala naman binatbat sa akin ng isang yon. Nahiga na ako sa aking kama at niyakap si Luka. Hanggang sa hindi ko na malayan sa pag-iisip ko sa kanya ay nakatulog na pala ako. Kinabukasan ay nagising ako sa ingay na naman ni Luka na mukhang gutom na naman. Nang tingnan ko ang orasan ay 4:30 ng madaling araw pa lamang. Luka naman, sobrang aga pa. Sabi ko dito at imbes na tumigil ay hinila pa nito ang aking kumot sa mukha na itinaklob ko. Para talagang tao ito na nagkatawang pusa. Siguro kung makikita ito ngayon ni Pot ay siguradong matutuwa ito. Dahil napalaki ko ito ng maayos. Tumayo na ako, tsak na hindi din naman talaga nito titigilan ng kakangiyaw niya at hampas ng paa sa aking muka. Kaya kahit inaantok pa ako ay kailangan kong asikasuhin na ito. Pikit pa ang aking mata na lumabas ng kwarto, inaantok pa kasi talaga ako. Kumuha na ako ng pagkain nito at nang aking tingnan ito ay para bang may kislap sa mga mata nito. O baka namamalikmata na lang ako dahil sa antok. Ibinigay ko naman agad dito ang kanyang pagkain. Pero ang aking ipinagtataka ay tinikman lamang niya ito. Ngiyaw na naman ito ng ngiyaw. Siguro'y naghahanap na naman ito ng male cat. Hindi ko kasi talaga ito'y pinapakapon dahil gusto kong magkaroon pa ito ng mga anak. Si Luka kasi isang female cat. Na noong una hinapagkahamalan namin itong male cat. Kaya naman Lukang naisip na ipangalan dito. Nag-asikaso na din ako ng aking sarili nang makatanggap ako ng tawag mula sa inutusan kong gumawa ng paraan para hindi makasama ang isang yun sa probinsya nila Pot na ni minsan ay hindi ko pa napuntahan noon. Kaya naman hanggang ngayon ay hindi ko pa din alam ang eksaktong lugar nila sa Albay. Pero alam kong doon ang probinsya niya. Gustuhin ko man siyang samahan noon ay palagi na lamang may aberya. Hello, nagawa mo na ba ang aking pinapagawa sa'yo? Bungad na tanong ko dito. Yes, boss. Areglado na. Tipid na sagot nito sa akin. Sige, salamat. Dadagdagan ko ang pera kapag nasiyahan ako sa trabaho mo. Sabi ko pa dito at ibinaba ko na ang tawag. Luka, aalis na si Daddy at promise ko sa'yo. Uuwi ko dito si mami mo. Nakangiting sabi ko dito. Lara Mariba Tumbakal Wilson, POV. Nagmamadali na akong inayos ang aking mga gamit dahil baka dumating na si Mang Ferdy, ang driver ni Ma'am Lofea, na magiging driver ko muna ngayon pa uwi sa Albay. Nasa rest house kasi namin doon sila mama at daddy, kaya naman doon ako pupunta ngayon. Namiss siguro ni mama ng sobra ang bayan kung saan niya ako ipinagbuntis at ipinanganak. Ang aking kotse kasi ipinaayos ko muna sa talyer dahil baka mamaya itirik ako nito sa daan. Kahit naman kasi nag-offer na sa akin ng mga kapatid ko na bibilhan nila ako ng bagong kotse, ay ako na mismo nagsabi sa kanila na hayaan na lang na makapagpundar ako ng sarili kong gamit. Kaya naman kailangan ko na nga ata talagang palitan ng kotse kung matagal ng panahon din ang naging serbisyo sa akin. Sa ngayon ay mabuti na lamang nag-offer ng drive si ma'am. Kaya naman ligtas ako sa mahabang pagmamaneho. Maging kasi ang driver nito ay ipinahiram din ito sa akin.
Kagabi pa kasi talaga ako nag-iisip kung magko-commute na lang ba ako o magre-rent ng van. Eksaktong tumawag naman si Ma'am Lupea sa akin at nasabi ko dito ang aking problema. Kaya naman ngayon ay naghihintay na lamang ako kay Mang Ferdy. Kasama ko din si Chef Yani ngayon dahil napag-usapan na namin kagabi na sasama ito sa akin. Kung wala nga akong nakuha na van for rent ay mukhang ito na nga ang magiging driver ko. Kaya naman sinabihan ko na lamang ito na may susundo na sa amin. Malayo din kasi ang biyahe papunta sa probinsya kung sa land base kami. Ayaw ko kasi na eroplano dahil mas gusto kong simoy ng hangin kapag papasok na sa mga probinsya at mga tanawin na hindi naman namin makikita kung sa airbase kami sasakay. Let's go? Sabi ko nang aking makita si Yani na palabas na din ang kondo nito. Ngumiti naman ito sa akin at inilahad ang kamay niya na aking hinawakan naman. Pagdating sa parking, eksakto nandoon na din ang kotse ni Ma'am Lupea at si Mang Ferdy. Good morning, Mang Ferdy! Pagbati ko dito pero hindi man lang ako sinagot nito. Hinayaan ko na lamang at naupo na lamang ako sa likuran. Tumabi naman sa akin si Chef. Mang Ferdy, pakisearch na lamang po sa Waze itong lugar namin. Utos ko dito sabay abot ng papel kung saan nakasulat ang eksaktong address ng rest house namin na isang farm na din. Mahilig din kasi si Mama mag-alaga ng mga manok, kambing, baka at kung ano-ano pang maaaring alagaan sa farm. Kaya nga mas madalas na sila ni Dad sa farm kaysa sa mansyon. Habang nasa biyahe, tahimik lamang si Mang Ferdy na nakakapanibago dahil sa tuwing itong nakakasama ko ay napakaingay nito. Hinayaan ko na lamang ito at baka nahihiya ito sa presensya ni Chef Yani. Parang magugustuhan ko ang rides natin na to pauwi sa probinsya nyo, Marie. Sabi nito sa excited na tono ng kanyang boses. Sana nga'y mag-enjoy ka, Chef. Marami ka din makukuhang idea sa pagluluto dahil alam mo naman siguro na isang Bicol region sa may masasarap na pagkaing Pinoy na maging ang mga dayuhan ay naeengganyo na kumain dito. Sabi ko dito na excited na din sa mga pagkain na ipinagmamalaki ng aming probinsya. Lalo na ang chill ice cream na masarap naman talaga. Lalo ng katnga o kung ang tawagin dito sa Katagalugan ay laing, ay doon din pinakamasarap ang luto. Maging ang gatang manok na kagabi lamang ay matikman kong muli sa restaurant na pinuntahan natin. Dugtong ko pa sa aking sinabi dito. Gusto kong matikman ang sinasabi mong chill ice cream na yon, na madalas ko nga na makita sa ilang endorsement ang ganoon na flavor ng ice cream. Sabi naman nito sa akin. Masaya kami nito habang nasa biyahe at tila hindi namin napapansin ang oras dahil puro lamang kami nito harutan at kwentuhan ng kung ano-ano. Ito naman ay game na magkwento ng kanyang mga kalokohan noon hanggang sa bigla na lamang ay nagpreno si Mang Ferdy. Kaya naman napasubsob ako sa sandalan ng upuan ng driver's seat. Manong, dahan-dahan naman sa pagmamaneho. Wika ni Chef Yani dito sa tila inis na boses. Oo nga Manong, ano ba kasing dahilan ng bigla mong pagpreno? Tanong ko dito nang makaayos na ulit akong nakaupo. Hindi pa din ito sumagot kaya naman hindi na ako nakapagpigil at hinawakan ng balikat nito. Manong, pwede ba sagutin mong tanong ko? Wika ko dito at aking tinanggal ang sombrero nito at maging ang mask na tumatabing sa kanyang muka. Ikaw? Chapter 25. Ikaw? Anong ginagawa mo dito, Mr. Ferrer? Inis na tanong ko dito. Nasaan si Mang Ferdy? Dugtong ko pa, huminto naman muna ito sa gilid. Nagsa-shopping na siguro siya ngayon. Walang gatol na sagot nito sa akin. At saka, di ba kagabi ko pa sa'yo sinabi na manliligaw ako? Kaya naman nagpanggap muna akong driver niyo sa araw na to. Paliwanag pa nito na tila ba wala man lang itong takot na naramdaman nang aking mabisto ang kanyang kalokohan. Pwede ba, kaysa mag-ingay ka dyan sungit, ay maupo ka na lamang dito sa tabi ko. Di kaya naman ay sa kandungan ko. Nakangisi na sabi pa nito. Sa Chef Yani naman ng aking lingunin ay masama na din ang tingin dito. Bababa na ako. At halika na Chef, mag-commute na lamang tayo. Sabi ko at nilingon si Yani. Sigurado ka ba dyan misungit na bababa ka dito sa liblib na lugar na to? At nasa Batangas na tayo. Kaya naman madalang ng mga sasakyan sa parteng to. Sabi na naman ng isang ito. Kaya naman no choice na talaga kami ni Chef na napakibit balikat na lamang dahil sa kalokohan ng isang ito. Sinadya mo talaga to, no? Sabi ko pa na nagtataray na naman dito. Oo naman, alangan naman na kasama mong isang yan at ako hindi. Sagot nito na baliwala lamang ang aking ipinakitang pagkairita sa kanya. Napabuntong hininga na lamang ako sa kakulitan nito ngayon.
Still same Mark noong college pa lamang kami. Nasanay na nakukuha ang mga gusto niya. Kaya nga nagawa nitong guluhin at paglaruan ako. Para lamang makuhang lintik na sports car na yon at ang kanyang makukuha pa na pera. Nanahimik na lamang ako dahil tila hindi naman ako mananalo sa isang ito. At saka napasubo na ako dahil sa kasunduan namin. Noong pinipilit ko itong makuha ang unang interview niya. Kung bakit ba naman kasi napa-oo pa ako dito noon. Sadyang desperada na akong makuhang interview para sa aking boss. Humilig naman sa akin si Chef at hinayaan ko lamang ito at pumikit na muna. Pero sa pagpikit ng aking mata ay nakita ko pang mga mata ni Mark na tila ba pinagbagsakan ng langit at lupa. Bahala kang magselos at hindi ko alam kung anong trip mo sa buhay, Marco. Pero sa ngayon ay hahayaan na muna kita. Sabi ko sa aking isipan. Ang aking iniisip ngayon ay dahil nga babaero ay gusto lamang ako nitong tikman. Hindi naman ito alam na ako si Lara noon, na mukhang lumba-lumba at puno ng tigidig sa muka. At ang nakikita niya ngayon ay iisa lamang. Hindi ko alam kung paano ba nitong nasasabi noon na maganda daw ako. Hanggang sa naramdaman ko na lamang na may tumatapik na sa aking balikat at nang imulat kong aking mga matay nasa harap pala kami ng isang kainan. Guys, kumain muna tayo, sabi ni Mark sa amin. Bumaba muna ito at mukhang okay naman ang pinaradahan nito. At may mga van din dito na sa tingin ko ay mga door-to-door. Sumunod naman ako dito habang si Chef ay tinapik ko din sa kanyang balikat. At ang aking ipinagtataka ay nasa kabilang gilid na ito. Samantalang kanina ay nakahandig ito sa aking balikat. Chef, kain tayo. Pag-aya ko dito. Nasaan na ba tayo? Tanong pa nito sa akin. Nasa parteng Quezon Province pa din siguro tayo. Sagot ko dito. Bumaba na din ito at si Mark naman ay nauna na sa amin sa loob. Lumapit naman kami dito at nakita namin na may mga dala na itong pagkain. Nag-order na ako para sa atin. Pero kung may gusto pa kayong iba'y order lang kayo, lalo ka na sungit. Medyo malayo pang biyahe natin kaya naman kumain na kayo. Sabi nito ng mahinahon sa amin. Mukhang napagod na ito sa pagdadrive at hindi na magawang mang-asar pa. Naawa naman ako para dito. Tapos tinulugan lamang namin ito. Kumain na nga muna kami at nang matapos ay nagsalita si Chef na ito na munang magdadrive para makapagpahinga si Mark. Nang makabalik kami sa kotse ay sa tabi ko naman umupo ang isang to. Lalabas pa sana ako nang hawakan nitong aking kamay para pigilan na lumabas. Bala ko kasi sana'y doon na lang sa tabi ng driver's seat umupo. Bakit lalabas ka pa? Tanong pa nito. Dito ka na lamang, please. Dugtong pa nito kaya naman napaupo na lamang akong muli sa loob ng kotse sa tabi nito. Ewan ko ba kung bakit ganito ang aking nararamdaman ngayon. Naiilang ako sa presensya nito habang katabi ko siya ngayon. Gumilid na nga ako masyado para lamang hindi kami nito magkadikit ng katawan. Pero sadyang pasaway ito dahil kahit anong iwas ko ito naman ang makulit na hahawakan ng aking kamay. Ngumiti pa ito ng aking tingnan. Marco naman, huwag ka naman ganito sa akin. Baka mamaya itong puso ko na ito natatakot akong mahulog muli sa'yo. Wala ka pang ang ginagawa pero itong puso ko'y nagririgodon na. Kausap ko sa aking sarili na sa isip ko lamang at hindi naman mamutawi. Pahiga ako. Paalam pa nito pero nahiga na nga sa aking laugh. Mr. Ferrer, pwede bang dun ka na lamang sumandal sa kabilang parte? Sabi ko dito. Bakit ako? Hindi pwede. Pero si Mr. Cusinero mo pwede. Sagot naman nito sa akin na parang gusto ko na itong sapakin sa pagkaisip bata niya. Hayaan ko na lamang ito at tumingin na lamang sa labas ng bintana. Paggabi na din at halos palubog na ang araw. Inisip ko tuloy ngayon kung ano ang aking sasabihin kila mama at daddy kapag nagtanong sila sa dalawang mokong na to. Okay lang sana kung si Chef lang eh. Kasama pang isang ito na ubod din ng kulit at sobrang competitive. Lahat ng nakikita nitong ginagawa ko kay Chef ay gusto niya din na ganoon ako sa kanya. Hinayaan ko na lang muna itong makatulog habang hawak ang aking kamay na sa tuwing hihilahin ko ay lalo lamang nitong hinihigpitan ng kapit dito. Hindi na din naman ako nakatulog. Marie, okay ka lang ba dyan? Tanong pa sa akin ni Chef kaya naman tiningnan ko ito muli sa salamin. Nakatingin ito sa akin ngayon at alam kong nakita nito ang kamay namin ni Mark na magkahawak. Alam kong sa nakikita nito ay nasasaktan ko siya na aking ayaw sana na maramdaman nito. Pero anong magagawa ko kung ang isang ito'y ayaw magpatalo sa kanya? Oo, okay lang naman ako, Chef. Huwag kang mag-alala sa akin. Sagot ko dito at ngumiti pa. Nagpatuloy naman ito sa pagmamaneho at hindi na muling nagtanong pa sa akin.
Habang ang lalaking ito nakatabi ko naman ngayon ay mahimbing na din ang tulog o nagtutulog-tulugan lamang. Ako naman ay iniisip ang aking sarili. Ayoko na ganitong nararamdaman ko sa kanya ngayon. Parang nakikipagkarera ngayon ang takbo ng aking puso dahil lamang sa pagkakalapit ng mga katawan namin ito na aaminin kong aking hindi nararamdaman kay Chef. Chapter 26. Hanggang sa nakarating na kami sa mismong bayan namin ay doon ko pa lamang ginising si Mark. Isang mahinang tapik sa pisngi gamit ang aking isang kamay. At nagising naman ito. Nandito na tayo. Uwi ka ako dito. Marie, tama ba tong way na tinatahak ko papunta sa farm nyo? Tanong ni Chef sa akin. Oo, diretso ka lamang at mamayang konti nandoon na tayo sa mismong farm namin. Mababasa mo naman ang karatula sa mismong gate nito, Chef. Paliwanag ko dito. Ilang minuto pa nga ng pagmamaneho nito ay nandito na mismo kami sa farm. Alas 11 na kami ng gabi nakarating at nang bumaba ako sa kotse ay doon pa lamang binuksan ni Manong guard ang gate. Sigurado akong masusurprise sila mama sa biglaang pagsulpot ko dito kasama ng 2 to na sana naman ay hindi magbangayan sa harapan nila mama at daddy. Kumpiyansa naman akong hindi pa ako makikilala nito dahil noon ay hindi naman nito nakita si mama. Pasensya na po Ma'am Lara, hindi mo po kasi kotse ang dala mo ngayon kaya hindi ko po agad binuksan ang gate. Hinging paumanhin sa akin ang guard namin dito sa farm. Okay lang po, tipid na sagot ko dito. Bumalik naman ako sa loob ng kotse at maging sina Mark din na bumaba din kanina para sundan ako. Para akong may mga bodyguards ngayon dahil sa 2 to, bawat galaw ko ay lagi na lamang silang nakasunod. Parang nagsisisi na akong nalaman nila na papunta ako dito kina mama. Pero ang aking ipinagtataka ay kung paano nalaman ni Mark na papunta ako dito. Wala naman akong nabanggit dito na aking tanging sinabi dito ay magiging busy muna ako sa mga susunod na araw. Kaya nakakapagtaka kung paano nito nalaman ang lahat ng plano ko ngayon. Kahit gabi na ay maliwanag sa buong paligid dahil sa liwanag na nagmumula sa liwanag ng buwan. Amoy na amoy ko na din ang masarap na simoy ng hangin.